Kaya kung titingnan mo yung foreign direct investments ng mga ibang bansa ay halos naiiwan tayo, no? So for the next, balik tayo sa katanungan mo, so for the next 3 years, though cautiously positive pa rin kami, ang worry lang natin is baka we may be left behind, no, if we will not get our act together. Prof, yung una, 17%, tapos biglang taas sa 20%. Ano po kaya ang magiging epekto nito sa pangkalahatan po para sa ating bansa, lalo na tayo po ay meron din pong mga produktong ini-export, no? Nangunguna po dyan yung mga nasa semiconductor po, Prof. Yes. The new rates will definitely reduce our export competitiveness in the US market, no? However, the overall impact naman should be limited, no? As the affected exports constitute only a small share of the economy. So, yung gobyerno rin will continue to should continue also to negotiate with the US and explore other markets, no, to mitigate the impact on our economy and support the affected sectors, no. So, hindi masyadong tingin natin in essence hindi naman masyadong malaki ang epekto sa ekonomiya. Considering that yung exports nga natin ay napakaliit lang sa share ng gross domestic product natin, no? However, sayang rin to, no? Sana palakasin pa rin ng gobyerno at para naman mas mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa at masuportahan rin yung mga maapektuhang sektor ng ekonomi dito sa so-called additional tariffs or yung export industry. Opo, meron na po bang mga bansa na pwedeng pagpihitan ang Pilipinas sakali po na talagang walang magiging magandang resulta po yung negosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos? Kasi marami din pong mga manggagawa na nakatuon po dito sa mga produktong ito po, or kaya naman na pumihit tayo. Baka may mga ibang bansa dyan na willing din naman na bumili ng ating mga produkto po, Prof, na inaangkat ng Estados Unidos. Yes, actually, nakikipag-usap naman tayo sa iba't ibang bansa, lalo sa Europa at sa ASEAN neighbors natin. Tuloy naman with government and the private sector, no. We continue to negotiate more trade, trade with them, no. However, talagang madaming moving parts as of now, no. Sila rin kasi affected sa so-called tariffs, no. So yung global chain supply magkakaroon ng ibang dynamics, no. So for now hindi rin sila makakommit pa rin, considering that may wait and see attitude pa rin. They need to balance it also, no. Iba yung cost, kailangan i-compute rin yung cost na magiging impact sa kanila in case na tamaan sila. Magkano ba ang pwede nilang tanggapin na export sa atin at magkano rin ang pwedeng tanggapin na imports naman na makukuha natin sa ibang bansa, no? So it's still kailangan talaga mahaba pang usapin to, no? And we will see after August 1, baka naman magbago na naman yung pag-iisip ni President Trump. Nabanggit din dito sa liham, and I quote, "Our relationship has been unfortunately far from reciprocal." Sa tingin niyo po, sa tagal din po na meron din pong bilang trade partners natin itong Estados Unidos, malayo ba tayo dito sa naging pahayag? Totoo ba itong naging pahayag po ng Presidente ng Amerika? Well, yes, sa totoo lang medyo lamang tayo ng konti. So kaya pero very minuscule lang naman compared to the others, no? So I think yung concern naman nila will eventually be addressed by government, as sinabi rin naman ng ni Secretary Go kanina that will be negotiating soonest, no, to fill this so-called deficit, no, or ayaw nila ng masyadong lamang tayo in terms of trade, no. Gusto nila balance lang, no, which is quite difficult considering yung reality. Meron namang paghihimok ang Pangulo ng Estados Unidos. I-quote ko siya, sabi niya dito, "There will be no tariff if the Philippines or companies within your country decide to build or manufacture product within the United States." Kakayanin ba ito ng Pilipinas o yung mga kumpanya dito sa Pilipinas na maglipat ng mga manufacturing planta doon po sa Estados Unidos po, Prof?
Well, siguro mahirap, no? Considering that mataas ang cost of inputs nila doon, no? Medyo mataas ang labor, mataas ang mga ibang produkto, no? Kung magiging competitive, why not, no? It's just numbers, eh, no? But for now, looking at it, medyo pag doon ka magtayo, baka medyo mas mahal, eh, no? Talo, no? Kaya nga karamihan ng mga ibang bansa ay pumupunta sa Asia dahil mura ang cost of doing business, no? Mura ang kuryente, mura ang labor, uh, uh, they can always source immediately mga materials, no? So yun yung advantage ng Asia. So if we invest sa US mismo, I think it will be much difficult, no? But there are companies na medyo may presence doon. Andun yung favorite mo rin siguro, yung Jollibee. Meron silang branches doon. So, hindi ko lang sigurado kung nagpo-produce sila ng sariling produkto doon. However, I think they're also outsourcing it. Bago lang si partner MJ, sabi pa dito ng liham ni President Trump, if you wish to open your heretofore closed trading markets to the United States and eliminate your tariff and non-tariff policies and trade barriers, we will perhaps consider an adjustment to this letter. Sa tingin niyo po, gagawin ito ng ating gobyerno bilang bahagi ng negosasyon sa Amerika? Well, posible, no? As I mentioned kanina, ang daming moving parts. Ang hirap magsabi ng commitment, and also somehow medyo erratic rin yung decision making, no? Even yung ibang bansa hindi maka-commit. Actually, wala pa talagang final, eh. Even yung mga ibang developed countries, hindi nila may finalize, no? Canada, even UK, hindi pa rin firmed up, no? Japan and South Korea. So I think to take the next steps will be really let me say na a bit difficult, no? Kailangan lang talaga handa ang ating gobyerno. Paghandaan, hindi lang ang pagtatransaksyon sa Amerika. Kailangan na makakita rin tayo na pwedeng pag-exportan natin ng mga ibang bansa at palakasin rin ang sarili nating industriya, no? Para naman ma-shield tayo dito sa mga kaguluhan na nakikita natin sa geoeconomics. Opo, Prof, good evening. Si MJ po ito. Dinggit po ninyo, palakasin natin yung ating kapabilidad. Sa puntong ito, sa panahon ngayon at present, Prof, tayo ba ay malakas na sa tingin mo, economically speaking? Yes, MJ. Yes, long time no see and no hear, no? Well, for the next 3 years, honestly, yung mga kasamahan ko ekonomista, both foreign and local, nag-agree naman kami karamihan, no, na for the next 3 years, medyo positive yung growth, no? However, cautious optimistic pa rin kami. Sinasabi natin, given that malakas pa rin yung BPOs o OFW remittances, ang lakas pa rin ng consumption, nagba-bounce back na, no? Especially medyo nagdo-normalize na ang presyo sa global markets, lalo na normal na tayo after the long pandemic, no? Talagang bumaba yung inflation, bumaba ang presyo ng bigas sa ibang bansa, bumaba na rin yung pag-import natin ng mga bigas, no? So things are looking up, no? However, MJ, ang worry natin kasi is the other countries are picking up. Yung mga umaalis na mga mamumuhunan sa China ay lumilipat hindi sa atin, kung hindi karamihan sa katabing bansa natin. Ang foreign direct investments natin ay mahina compared to doon sa ibang neighbors natin, no? We have to really fix our house, no? Kailangan lakasin natin ang ating yung cost of inputs dito ay maging more competitive compared to the other countries. Kailangan ayusin natin yung bureaucracia, mas madali ang pag-approve ng mga projects, no? Yun yung mga nakikita nila sa mga katabing bansa natin, eh. Kaya kung titingnan mo yung foreign direct investments ng mga ibang bansa ay halos naiiwan tayo, no? So balik tayo sa katanungan mo, so for the next 3 years, though cautiously positive pa rin kami, ang worry lang natin is baka we may be left behind, no, if we will not get our act together. Opo, kaso
lumalabas, Prof, na hindi ekonomiya ang prioridad. Politika eh. Nakakain ba yung politika, Prof? Tingin mo? Well, MJ, tama ka doon. No? Doon naman tayo nag-agree rin. No? As an economist, without any political bias, kami naman yung kasamahan ko sa business and academe, talagang sinasabi namin, no, even before the election, no, na dapat ang focus ng ating public officials, ng ating public servants is yung ekonomiya, hindi yung politika. No? Dapat mas naririnig natin anong ginagawa nila sa agrikultura para maging self-sufficient tayo, para mas maging mura ang mga bilihin, mas madami, no? Mas accessible para sa lahat. Dapat pa nakapokus rin sa power and energy para mas mura ang ating kuryente, no? Isa tayo sa pinakamahal sa buong universe, no? Sana mas maging mas madami, mas accessible sa power and energy and mas mura, no? Etong dalawa lang ito maiayos natin. Marami ng siguradong papasok na investments dito, no? Among others. So tama ka, no? Yung sinasabi mo, talagang mas importante talaga na nakafocus ang gobyerno sa ekonomiya, no? Pag mataas ang political risk, kahit sinong bansa, kahit sinong gobyerno ay naapektuhan pag mataas talaga ang political risk at hindi nakafocus sa ekonomiya. Prof, ika nga sa isang kasabihan na itong kung ano sino ang mga nagsasalita sa iyo, para sa iyo, ay sumasalamin sa iyong liderato. Sa inyo po sa larangan ng ekonomiya, anong tingin niyo sa papalit-palit po na appointment sa Presidential Communications Office? Ito ba nagpapakita ng stability sa pamamahala? Dahil nakailang palit na po eh. May bago na naman po na PCO Secretary. Well, yes, mas maganda nga sana talaga may continuity sa mga polisiya, no? Kahit nagpapalit ang personalidad, no? Unfortunately, isa nga yan sa mga hindi magandang review sa atin, especially ng mga foreign investors, no? Kapalit lang nung nagkaroon ng cabinet revamp, but the approach was a shotgun one, no? Ibig sabihin, it was a shotgun approach. Supposedly, it should be surgical, no? Yung mga hindi nagper-perform, yun lang sana ang tanggalin, no? Natapos na yung Pinoy Big Brother, pero yung pag-a-appoint sa mga cabinet ay hindi pa nakukompleto. Natutuwa tayo na naka-appoint na rin finally, no, ng Department of Energy Secretary, si Secretary Garina, officially na secretary. Yan, makakatulong yan sa pagpabilis, no, ng approvals at ng proseso sa DOE dahil may confirmation na, no. Yung sa sinasabi mong communications office ay sana mas maganda na rin ang ugnayan sa gobyerno at sa mga taong bayan, no? So very important talaga na very competent rin yung mga individuals talaga sa iba't ibang departamento and sana talaga nasusustain rin yung seryosong reforma, no? At mga action programs ng bawat departments. Prof, bago lang ulit si Admar, meron kasing nag-chat ngayon, no? Pinapatanong po sa inyo na ito rong 20% tariff natin against sa atin ng US government, para daw may pahiwatig na under-the-table negotiations. Parang lumalabas, Prof, na gusto nila na ma-increase, no, yung EDCA sites at para mas lumawak pa yung US presence sa Pilipinas para as possible daw bago i-lift yung tariff. Anong masasabi mo dyan, Prof? Well, sana hindi naman, no? Nakita naman natin even before this tariff issue arose, no, or lumabas ay in-accommodate naman talaga yung EDCA sites na, no? I guess kung ganyan ang usapin na pangahawakan natin ay medyo lamang tayo, no? However, I think talaga ang tinitingnan ngayon ng both governments is really more of economics, no, rather than politics or militics. I think that's better considering that it's a matter of basically sharing our resources, no. Kailangan talaga makita yung competitive advantage sa bawat isa at para mas maganda yung trade, no, trade balance between the two countries. Prof, si Edmar po ulit.
Ano po yung parang threshold or yung parang standard po sa debt to GDP ratio ng isang bansa po, no, na hindi tayo malubog naman sa utang, mas malaki yung utang kumpara sa laki na ekonomiya or kasi nga ang sinasabi po lagpas na po sa 60% yung debt to GDP ratio natin, almost 17 trillion pesos na ata yung utang po natin, Prof. Yes, yes. Well, ang utang nga natin ngayon is around 16.75 trillion pesos, no? And approximately yung debt level na sinasabi mo kanina is around 60.7%, no? Ang threshold talaga is around this level, 60%. Yung 60.7 is medyo kaya pa naman natin considering kung ipagbabasihan mo sa laki ng ekonomiya natin. Anything above that will be somewhat concerning. If you look at the reviews of local international rating agencies and financial institutions, medyo positive pa naman, no? Sinasabi yung concern na sana hindi na lumaki and sana yung budget ay talagang para sa mga programa pang-ekonomiya, no? Pag ito ay hindi na manage ng gusto, then doon sila magbababa ng ratings, no? For now, it's medyo positive pa rin naman ang outlook ng Fitch, ng Standard & Poor's, no? Kahit yung mga local institutions, no? But of course, we have to express our concern na sana lang talaga mas maayos sa pag-manage ng debt and mas gumanda ang pag-kolekta ng revenues, no? Para naman ma-address natin itong deficit na ito. Opo, and mas mainam po ba na at least meron tayong buffer or nasa, sabi mo nga, parang nakaka-alarma na paglagpas na talaga ng 60%. Kasi if ever man na may mga emergency, wala na tayong buffer. Halimbawa, nung panahon ng pandemya, though sinasabi daw na 40% yung ating debt to GDP ratio, kumbaga, nung pagpasok ng pandemya or kung ano man na panlabas ng mga factors niyan, kumbaga at least medyo manageable. Pero ganito kasi parang wala ka ng buffer sa ano natin, no? Yung sa threshold mismo, Prof. Correct, correct. Kaya kailangan palakasin natin yung ating ekonomiya, no? Para somehow ma-manage or tumaas rin yung threshold level, no? Pero Admar, siguro balikan na lang natin pinaka essence na to, no? Pinaka root of the problem, which is talagang dapat pinagpaplano ng National Expenditure Program, no, or yung future budget for 2026, dapat maayos, no? Dapat talaga sa tamang programa, sa tamang sektor, no? Dapat mag-invest tayo sa malaki ang budget sa agrikultura, sa power and energy, sa health, sa mga sektor na makakatulong talaga at makakapalakas sa ating makakapagpabili sa gulong na ating ekonomiya, no? And also, hindi dapat laging mga dole-outs lang, no? Hindi dapat laging sana wala na talaga yung mga pork barrels na yan, no? Talaga nakafocus talaga doon sa mga economic and social reform programs, no? And not only that, yung institutional laws na matagal na nating hinihingi, no? Sa mga nakaraang kongreso, no? Lalo na kung sa agrikultura ang pag-uusapan natin, yung Land Use Act, no? Hanggang ngayon pending pa rin, hindi pa rin napapasa. Mas madaming tinatanim, tumutubong bahay kaysa sa naaani na palay, no? Which is wrong. Yung Land Use Act will help us identify alin ba talagang agrikultura, agroforestry lands, no, na dapat protektahan sa mga kalakalan at para naman ma-preserve at mapalakas yung ating food self-sufficiency, no? Opo, nabanggit nyo po yung dapat pagtuunan ng pansin yung sa sektor ng agrikultura kasi napansin natin mas more on mga ayuda-ayuda yung mga nababanggit ngayon. Though sinasabi nila, 'di ba? Kasi sabi ng konstitusyon, edukasyon yung dapat mataas yung budget, no? Pero marami mga sinasabi ang Kongreso na kasama pa rin sa budget pati yung sa PMA, pati yung sa isinama na sa education. Pero dito tayo po sa sektor po ng agrikultura. Napapanahon na po ba na itaas, ibalik po sa 35% ang taripa natin sa mga imported na bigas? Kasi nga po, ang reklamo din ng mga magsasaka at yung grupo ng mga magsasaka, matagal nang bumaba ang presyo ng bigas.
Pero nababawasan nga yung sa ilalim ng ditong batas, no, na naipasa sa past administration nga, nawawala, Rice nababawasan. Notification Law. Opo, rice tariff, no, nababawasan yung para sa mga magsasaka sana po, Prof. Yes, tama po 'yon, no? Dapat po talaga ibalik, protektahan natin ang ating mga magsasaka at same time palakasin, no? 'Yun naman talaga ang essence ng batas, no? Sana talaga religiously ma-implement nila yung programa na iyan, no? Pero kailangan tingnan din natin yung realidad kung kailangan talagang itaas immediately or gradual. We defer to the authorities, mas alam nila kasi kung anong inventaryo nila, anong kakayahan ng merkado. For now, wala akong data na pinahawakan. But kung titingnan natin in terms of policies, no, ang primary talaga, mas maganda talaga immediate, no, para protected. But somehow the implementation should be proper. Yung ating foreign policy po sa kasalukuyan, Prof, malaki po ba yung epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa ngayon? Dahil alam natin, sinasabi nga, sa dapat independent foreign policy. Pero merong mga bansa, like kagaya sa China, ang medyo, alam mo na, nasisiraan dito po sa ating bansa na malapit tayong kapitbahay ng China pero mas nabubuhos yung kanila pong pamumuhunan sa mga kapitbahay din natin na bansa dito sa ASEAN. Malaking kawalan po ba ito? Kaya po ba itong mabawi pa or may bansa pa ba na pwedeng humalili doon sa mga nawalan natin mula sa China, Prof? Yes. Well, dapat talaga makilahok or establish tayo ng maayos na relasyon, economic relationship to most countries, no? And we should identify kung anong competitive advantage natin. We should not be focused on or dependent sa isang bansa lamang, no? Nakita naman rin natin na ang China ay umaalis na doon, ang Europa, ng Amerika, no? At naglilipatan na sa ibang bansa sa kadahilanan ng geopolitics and geoeconomics. Yun ang realidad. So dapat handa rin ang ating gobyerno, no? Alam natin na karamihan ng mga finished products ay nanggagaling sa China at mas mura, no? But somehow kailangan we should also follow the footsteps of the other developed countries and other developing countries, no? That somehow they're looking at other trading partners, trade sources, no? Para naman mas balanse, no? Ang magiging hindi lang relasyon but also economic relationship para naman mas palakas nga yung pag-develop ng ating ekonomiya, no? You should not be dependent on one country in terms of sourcing or exporting, no? But somehow it's mas maganda talaga kalat, no? It's just like what we are seeing now sa US, no? Na medyo naiipit tayo because of the tariff that they are imposing on us. It's best talaga that we look at other markets also. At speaking of maghanap ng iba pang merkado, mahalaga po ba or napapanahon na ba or maganda ba para sa ekonomiya ng ating bansa na sumali sa mga grupo kagaya po ng BRICS, no? Dahil ito palang mga kapitbahay din natin ng mga bansa, no? Dito sa Southeast Asia, Timog Silang Asya, sumasama na po doon at mas napapalawak yung kanilang merkado po, Prof. Yes, well, kailangan talaga pag-aralan yan. Yung BRICS has a different story, no? But somehow, it's tempting to really join, no? But somehow may kailangan talaga holistic yung approach, no? Meron kasi tayo may existing trade agreements, no? With the other regions, with the other individual countries, no? But considering that we still have a conflict with China, no, which is talagang hindi naman natin kailangan ikailayo, no? Kailangan pag-isipan rin. Should we join? Are we going to be contributing to the strengthening of their economy? And then in reverse naman, tayo rin naman ang kanilang binubuli. Diba? Kailangan tingnan din natin yung mga ganung approaches. BRICS is really an interesting story, no? Before na-aggravate yung situation natin, no? Dito sa West Philippine Sea and dun sa US. But somehow, again,
actually nire-review rin namin no, ng grupo namin. What are the best trade agreements talaga, no? That pwedeng kailangan i-maintain natin or kailangan natin buksan para naman maprotektahan din naman ang interest natin, no? Hindi lang pang ekonomiya, pati syempre kailangan na pangalagaan din natin yung ating soberenya.